Ang hand, foot, and mouth disease. Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay isang karaniwang sakit sa mga bata na dulot ng enteroviruses. Ang sakit ay karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng pagsubo o pagdikit ng kamay sa mukha matapos na makahawak ng mga kontaminadong bagay. Ang karaniwang panahon para mahawa sa HFMD sa ating bansa ay mula Mayo hanggang Hulyo at maaari ding mula Oktubre hanggang Disyembre. Ang simptomas ng HFMD ay karaniwang nagsisimula bilang lagnat, walang gana sa pagkain at pagkapagod. 1 hanggang 2 araw pagkatapos lagnatin ay lalabas ang mga masasakit na singaw sa loob at sa labas ng bibig. Mayroong ding maliliit na pantal sa balat na hindi makati at kung minsan ay sinasamahan pa ng mga paltos. Ang pantal ay kadalasang lumilitaw sa mga palad ng mga kamay at talampakan ng mga paa at maaaring lumitaw din sa bandang puwitan. Ang malubhang komplikasyon naman ng HFMD ay ang meningitis, encephalitis, polio-like paralysis at maging kamatayan. Ang pagkahawa sa HFMD ay magreresulta sa immunity o proteksyon laban sa particular na uri ng virus na nagdulot ng infeksyon. Gayunpaman, ang susunod na infeksyon ng iba pang klase ng enteroviruses ay maaaring magresulta sa panibagong uri ng HFMD. Pwede pong maulit. Walang partikular na gamot o bakuna laban sa HFMD. Ang mga pasyente ay dapat lamang uminom ng maraming tubig at magpahinga ng sapat. Sila ay maaaring uminom ng gamot upang mabawasan ng lagnat at sakit sa mga singaw. Ang mga batang mag-aaral na may sakit ay dapat manatili sa loob ng bahay 1 hanggang 2 linggo at iwasan muna ang pumasok sa paaralan o sa mga pagtitipon hanggang ang lahat ng pamamaltos ay matuyo na upang maiwasan ng pagkalat ng sakit. Ang mga magulang naman ay dapat subaybayan ang kondisyon ng kanilang mga anak at agad na humingi ng tulong o payo sa mga doktor kung hindi pa humuhupa ang mataas na lagnat o pagbaba ng pagkaalisto o paghina ng kanyang kabuuang kondisyon. Ito ay ang HFMD. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 1143 DZMR Your Missions Radio. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, Your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na maganda po ang inyong katayuan ngayon at nasa mainam po na kalagayan ng inyong pong kalusugan dahil yan po ay ninanais po natin na patuloy na mapangalagaan po natin, mabigyan ng pansin para ho ang atin hong mga kondisyon ay hindi po mapasama. Kinakailangan ho ay maganda-ganda ang atin hong kalagayang pangbuhay. By the way, ang atin hong pagtalakay nito pong buwan ng October ay atin hong nakafocus sa mga bagay na may kinalaman ho sa pag-upgrade ng kalagayan hindi lang ng individual kundi ng lipunan din. Ang atin hong discussion ng first week ng October is about breakthrough, no? Kinakailangan yung mga balakid sa buhay natin, malusutan din po natin and see what's on the other side. Yung second, sabi natin, kinumpare din natin sa nangyayari sa mga earthquakes. Na kapag ka merong, sabi nga natin, shifting, no? Pagka merong shaking, may shifting. Pagka nagkaroon ho ng pagyanig, ay madalas nagkakaroon din ng pagbabago ng itsura, yun hong, sabi nga natin, yung kalupaan. At dito ho, pinapakita rin po sa atin na ang atin din ho mga buhay, if there is a shifting within, makikita rin po yung results and change on the outside. So, ito pong pagkakataong ito ay nais naman po nating bigyan ng pansin. Yun hong topic na may kinalaman sa unfold. Tama po ang inyong narinig, unfold, no? Na pagka pinag-uusapan yung folding, kayo ba ay nakakapag
basa-basa o nakakanood ng mga feature documentaries about origami, no? Yan hong Japanese art of paper folding. Medyo unique, no? Yung kanilang mga nagagawa, no? Pwedeng gumawa ng mga itsura ng hayop, ibon, isda, pamaypay at marami pang iba. At yun nga ho, yung papel ay pwedeng i-fold. Yung atin naman ho, unfold. Yung halimbawa isang bungkus ng papel, nakalamuko siya, nakatupi. Of course, minsan maliit. May mga occasions na ito po dahil crumpled, parang ang tingin natin of no value. And yet, pagka in-unfold mo, yung binatak at in-stretch out, minsan nagugulat ka na yung maliit na bungkus ng papel na yun, malaki pala, no? Pangalawa, minsan pagka bukas mo, lalo na kung meron nakatago sa loob, something is revealed. Or yung value ng paper, no? Katulad ho kahapon, Biyernes. Ako habang nagmamaneho, meron akong parang kinakrumple sa kamay ko na papel. Nung ma-realize ko, yun pala, yun yung ticket nung industrial subdivision na pinasok ko. Buti hindi ko po naitapon sa basurahan. At na-retain ko pa siya. Kasi baka pag alis ko, kinakailangan tingnan ulit ng gwardiya. So, nung inunat ko, nakita ko, ito palang papel na ito is a valuable piece of paper na nung nakalamukos, hindi ko kasi napansin na. No? Kasi nga, bilot ka ng bilot. Di ba minsan pagka-traffic lalo na, o kaya nasa isang lugar ka na, yung hawak mong papel, binibilot mo lang para nga ilagay mo sa isang tabi para itapon. And then pagka nag-unfold, you do not only see yung kanyang laki, kundi yung value niya. No? At siguro, yun din ang gusto nating patunguhan sa pag-aaral at pag-uusap na ito. Ano ba yung mga bagay na kinakailangan ma-reveal ng Panginoon sa ating mga buhay. And hindi pwedeng lagi na lang tayong crumpled. Kinakailangan mag-unfold din tayo. So, pag pinag-uusapan yung unfold, meron tayong several definitions for it. Ang isa daw is to open the folds o kaya to spread or straighten out. Kaya yung isa sa mga synonyms ng unfold is to expand. So yan po, yun nabanggit natin kanina. And then yung second is to remove, no? From the folds. So yun yung sinasabi natin kanina, kung may package na nakatago, it is to unwrap. And then, of course, to open to the view, yun nga, ito naman is to reveal. So, yung mga ilang synonyms ng unfold is to expand, to unwrap, and to reveal. So sa ating mga buhay, I think yun din po ay napakahalaga. In change, no, to have it, at yung gusto natin ng upgrading, kailangan natin mag-unfold. Una yung atin ng mga buhay, baka lagi na lang nasa crumpled state. No? Ibig sabihin, hindi natin nakita yung ating potential, hindi natin nare-realize yun kung ating pag-in-stretch tayo, yung full extent ng mga possibilities for us na inilatag ng Panginoon. And those are very important for us to discover. No? At yan nga ho ang gusto nating tahakin sa study na ito. Ang ganda itong saying na ito. Your life unfolds in proportion to your courage. No? Your life unfolds in proportion to your courage. Merong isang politician, no? Nagbigay siya ng kanyang opinion about what's happening sa ating bansa ngayon. Ang na-realize ko lang in connection to this saying, no, na oo nga may kinalaman. Ano ba yung sinabi niya? Sabi niya, siguro naman karamihan ng mga pumasok sa politika ay meron ding adhikain before, no, na sila ay nagsisimula to really do public service. At yun nga, tugunan yung nararapat para sa pagbabago at pag-inam ng bansa. Sabi niya, malamang sa hindi, baka meron naman yan. Kung tinuloy lang nila, what's unfolding supposed to be ngayon sa ating buhay bilang isang bansa, bilang isang lipunan, ay maganda. So, yun nga, kung yung courage nila ay itinutok nila sa paninindigan sa tama, paninindigan sa matuwid, at sa maayos, makadiyos na mga bagay, edi sana yung nag-unfold years later are good things. Pero na nag-unfold ngayon ay hindi kagandahang mga bagay, ito ay patunay na yung courage ng mga tao na nakagawa na ng mga, sabi nga natin hindi magaganda sa ating bansa ay ginamit yung tapang nila para madaya ang mga kababayan, makuhanan yung kaba ng bayan,
at magulo yung takbo ng ating lipunan for personal gains and benefits. So ang sabi dito, your life unfolds in proportion to your courage. So saan mo ba nilagay yung tapang mo? Sa paggawa ng tama at mabuti? O sa paggawa ng mali at masama? Kung anong ginawa mo, yan din ang mag-unfold eventually sa buhay mo at sa mga taong maapektuhan na ikinilos mo. No? So very important yan. I think it is also very important na may lagay din natin yung connection sa unfolding faith. Yung pananampalataya rin kasi may concept na nag-unfold. Minsan, may mga tao na magtatanong, siyempre, pastor ka. Pastor, kailan ko makikita yung kaganapan o kalooban ng Diyos sa buhay ko? Diba? Kasi minsan talaga gusto natin immediate. Kaya lang sabi ko, may mga times, immediate future, minsan far future. Kasi ang konsepto nga it will unfold. No? Basta gawin mo lang yung nararapat, tuloy-tuloy mo yan. Ang pangako at garantiya naman ng Panginoon, you will see the good outcome na pwedeng idulot, no, ng iyong pagsunod sa kanyang kalooban. So, ang faith ay nag-unfold din. Probably, ang pinakamagandang illustration yan would be Romans chapter 12 verses 1 and 2. So, di ba ang hamon ng Panginoon doon? Binigay kay Apostle Paul yung mga pananalita. So, ang sabi ni Apostle Paul, if we give our lives to God as a living sacrifice, holy and pleasing, which is our spiritual act of worship. So, doon makikita natin na if you give your best sa Panginoon, eventually, ang kanya ring gagawin is that He will reveal to you His good, pleasing, and perfect will. Mag-unfold din sa buhay mo yung pagganap ng Panginoon ng mainam para sa iyong katayuan. So, yun po ay napakahalaga, no? Kasi pag nagpe-pray tayo, the answer of God unfolds. So, it takes time. And of course, it takes yung obedience and consistency sa pagsunod sa layunin at kagustuhan ng Diyos for the outcome na ginugusto ng Panginoon mapangyari sa atin. Pangalawa, may mga times, no, nag-unfold yung pagtupad ng Panginoon ng kanyang pangako sa atin in connection sa development na ating lives. So, nag-unfold yan kasi yung development, di ba? Parang bumubukadkad. Yun nga yung magandang Tagalog siguro niyan. At doon mo na-realize, yun nga, no? Kaya pala may ganong mga kailangan tugunan. Kaya pala may ganong mga klase ng sakripisyo. Minsan, kaya pala pinaraanas ako ng Panginoon ng ganyan. Yun pala, pagka tinugunan ko, ito pala magiging magandang outcome niyan. Ito pala magiging resulta. So, unfolding faith, no? Yun ay napakaganda. Ang nabasa ko rin sa isang author, sabi niya kahit gaano kagaganda at gaano karami ang mga promises and principles ng Panginoon, kailangan mo talaga ng faith. Yung faith dito is not just knowing about yung mga verses, but holding on to them. And then believing that God can make it happen in your life. No? So, napakahalaga din ng trusting and then obeying the Lord. No? Bakit? Kasi may mga times yung buhay natin nanggagaling po from from a pretext of doubt, nagdududa from a pretext of fear, natatakot, a pretext of pain, parang nasaktan ka, umasa ka, parang na-frustrate ka, hindi nangyari yung inaakala mong dapat maganap. So, may mga times ay yun yung nagdudulot at humahadlang for us to hold on and believe in God and His words, yung kanyang promises. Pero ito sample lang, Ephesians 3:20. Ang banggit ni Apostle Paul, God can do much, much more than anything we can ask or imagine. Ang punto niya na yung kakayahan ng Panginoong Diyos ay higit-higit sa ating mga pinagdadaan ng hamon at mga pangangailangan. At pag yun ang inasahan natin, yung kapangyarihan na yun, yung kakayahan na yun ng Panginoong Diyos, will make us realize, no, na kaya niya tayong punuan, kaya niya tayong pagtagumpayin, kaya niya tayong talagang gabayan, no, doon sa tagumpay ng buhay na atin hong iniaasa sa Kanya. So, it's very important. So, i-relate natin, no? Paano ba itong unfold pagdating naman sa ating pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos? So, una, symbolically, ang salita ng Panginoon, which is the Bible, it's a book. Nandoon yung mga promises. So, you have to open it.
you have to unfold His Word. Babasahin mo, and then yung word na expound and reveal ay unfold din, di ba? So habang binabasa mo, sinusuri mo, inaalam mo yung mga kahulugan, natututo ka di ba? At nagkakaroon ka ng bagong mga pananaw, mga ideas, pagtingin sa buhay, na-inspire ka, na-challenge ka. Yung buhay mo gets affected by what you learn from God's Word as the truths unfold. No? So, yan, napakaganda. You open the Word, at inaral mo, then the truth unfolds, nagkakaroon ka ng pagkatuto, nagkakaroon ka ng application. Pero yung talagang development mo, yung pagkatuto at application, also in connection to, nag-unfold din ba yung heart mo? Bakit mahalaga yun? Sometimes, our hearts are closed, no? Crumpled siya. It resists yung magbukas ng sarili sa Panginoon at hindi binibigyan ng pagkakataon o puwang ng Diyos para maka-impluwensya at sabi nga natin, magkaroon ng pag-take hold sa atin hong buhay. So it's very important. It's not only God's Word that is to unfold, but your heart needs to unfold as well. Yung integration at interaction ng dalawa na yun ay napakahalaga. So, yung kanyang katotohanan ay magkakaroon din ng pagpisan sa ating mga puso, and then we get to see how it impacts our lives and ano yung mag-unfold pag nag-interact na yung dalawa na yun. Ano yung pwedeng kahinatnan at pwedeng iparanas ng Panginoon, ipakita sa atin as we trust Him and we follow yung kanyang directives. Natutuwa ako dito sa Proverbs chapter 16 verse 9. Ang sabi dito ng sulat na ito ni Solomon, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Alam niyo, napakahalaga na tayo po ay nagkakaroon ng mga pagpaplano. Kailangan natin na meron din tayo mga target sa buhay. Pero it's also very important na yung iyong mga hakbang ay tiyak, stable din, no? Siguro isa sa pinaka mahirap mangyari sa tao ay yung madulas. Literally and figuratively, no? Kayo hubay nadulas na. Naalala ko, some years ago, nagpunta kami ng Sapporo sa Japan. Ang pinuntahan po namin doon kasi yung snow. Snow boots ako. Pagbaba ako ng hagdanan, medyo namaliho ako ng hakbang. So, dumulas ho yung paa ko, no? Buti, na-maintain ko ng konti yung balance ko pababa kasi natatakot ako baka humampas po yung bato ko doon sa hagdanan. Ang nangyari, dire-diretso ako doon ako sa kalsada nakahiga. Talagang iniisip ko, wala akong bali doon sa buto ko kasi nakahiga kang gano'n eh. Madulas yung ice eh. Pagka nababasa yung snow, tapos nagiging ice, napakadulas. At yun nga, it's very hard if you slip. Pero sa buhay, ganun din. Sometimes, yun nga ang dahilan kung bakit nagbibigay ng mga warning ang Panginoon. He does not want us to slip. Dahil minsan yung pagkadulas is quite costly. Nakakasakit sa atin, nakaka-damage sa atin. Ang gusto ng Panginoon, maging sure-footed tayo, maging stable yung ating mga hakbang. Pero that can only happen if we trust in God at naka-factor in yung kanyang presensya at kalooban sa ating buhay. Dahil yun nga sabi ni Solomon, in their hearts, humans plan their course. Kasi kahit anong plano natin, kung hindi stable ang ating mga hakbang, pwedeng malihis, pwedeng madulas. But the Lord establishes their steps. Kinakailangan din grounded tayo sa salita ng Panginoon and our footing is secure. No? Yun po ay napakahalaga para sa atin. So, remember, everything will unfold exactly as God intends it to. Let go and trust Him. No? So, kung tayo daw ay may pagpapasakop, may pagsunod at pagtitiwala sa kalooban ng Diyos, one of the things that we get to realize is that ang Panginoon ay gumagawa ng kapamaraanan sa ikaiinam at ikaayos din ang ating mga buhay. At yun po ay isang napakahalagang katotohanan para sa ating lahat. Bakit? May mga times, syempre, baka hindi ho kagandahan yung kalagayan.
pero umaasa ka ng improvement, restoration, ma-redeem yung iyong condition. No? Kailangan natin yun eh. At yun nga ang dahilan kung ba't nilalapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Because our lives, our being, we're not perfect. Ang kailangan natin talaga is the constant polishing of God, the assistance of the Lord, the empowerment of God. At minsan ang ating fear, paano na lang yung aking life context? Broken relationships, mga failures in life, rejection, or sometimes, yun nga, brokenness from within. No? So ang need natin ay healing. Ang need natin ay, yun nga, parang how do we fix these things? Mahirap kung tayo lang. Iasa daw natin sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Magpasakop tayo sa Kanya. And then from there, we can see Him working as these things ay ino-orchestrate niya, mag-unfold yung betterment ng buhay. So, yun po ay isa naman sa mga bagay na marirealize natin. Pinapangako ng Panginoon sa Kanyang salita. Yung Kanyang pagdudulot ng pagkainam ng ating buhay. Meron akong isang nakitang material. Natutuwa lang ako kasi ang focus ay si Ruth. No? Pagka inyo pong nabasa yung Old Testament, may Book of the Bible na ang title ay Ruth. Ito po, may verses 16 and 17 ng Ruth chapter 1. Ito yung dialogue kasi ito eh. So, ito lang babasahin ko and then medyo inanarrate ko na lang sa inyo yung ilang bagay. Ang sabi dito, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and then I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but peace to separate us. Very encouraging yung story ni Ruth na kapag ikaw pala ay tumugon sa kalooban ng Diyos, kahit na ang simula ay sacrificial, the Lord will allow na mag-unfold sa buhay mo yung kanyang pagpapala at ang kanyang pagpapayabong ng iyong buhay. Pag binasa niyo yung Ruth, merong isang personality dyan, ang pangalan ay Naomi, yung kanyang asawa at yung dalawang niyang anak, si Mahalon at si Kilion, ay pumunta ng Moab dahil yung kanilang pinanggalingang territory sa Israel medyo nagkakaproblema, nagkakatagtuyot at may crisis. No? Pagpunta nila doon, nakapangasawa yung kanyang anak na lalaki ng yung isa si Orpha, Moabite, at si Ruth, yung isa, Moabite din. E namatay yung kanyang asawa at then namatay din yung kanyang dalawang anak na lalaki. Kaya nga, dati daw, ang meaning ng Naomi ay pleasant. Sabi, huwag niyo na akong tawaging Naomi, just call me Mara. Kasi ang meaning ng Mara is bitter. So, parang naging mapait ang kanyang karanasan. With that, from Moab, babalik na siya sa Israel. At malamang sa hindi, it will be a life of difficulty and possibly poverty. No? Ang kanyang mga daughters-in-law, ayaw siyang iwanan. Pinilit pa si Orpha para siya ay iwanan. Pero si Ruth ayaw talaga siyang iwanan. At yun nga mga pananalita dito ay yun yung sinabi ni Ruth na ang commitment niya ay tulungan ng kanyang biyanan para itaguyod ito, no? At samahan na sa buhay niya. Kung tutuusin ninyo, dihado si Ruth eh. May edad na si Naomi. Ruth, medyo bata-bata kumpara sa kanya. At pagka siyempre, pumunta sila sa lupain ng Israel, banyaga si Ruth. At para mabuhay yung kanyang biyanan, may mga gagawin siya para pangtustos at ipangbuhay sa kanilang dalawa. Hindi yun madali. It was an act of sacrifice. It was difficult, no? Pero doon mo makikita on how the Lord can orchestrate things para rin ma-reward yung isang tao na mayroong magandang ginagawa. Nag-unfold din yung pagkilos ng Panginoon sa buhay niya. Doon sa kanilang pagpitas ng mga suhay ng wheat, no, para gawing tinapay. Yung kanilang napuntahan ay lupain ng isang taong nagngangalang Boaz. At yung Boaz ay kamag-anak pala nila Naomi. At pwede siyang umaktong kinsman redeemer, no? Manunubos ng kaanak.
At itong si Naomi ay pwede niyang kuhanin. Pero yun ay gagawin niya. Ang kanyang napupusuan ay si Ruth. Kaya lang may isang, kumbaga mas malapit na kamag-anak bago siya. So siya yung second in line. Kinausap niya kung papahintulutan siyang siya na lang ang tumubos doon sa magbiyanan at mapapangasawa niya sana si Ruth. At yun nga ang nangyari, no? Natupad naman yun at naging mag-asawa si Ruth at si Boaz. So uminam na yung buhay ni Ruth at ni Naomi dahil sa pagkalinga ni Boaz sa kanila. Pinagpala sila ng anak. Ang pangalan po ng anak nila ay Obed. Siguro kung iisipin ninyo, ano yung significance doon sa anak nila? Yan yung manggagaling ang saling lahi ni Haring David. Doon ho sa lahi na yon. And then, pag binasa ninyo yung Matthew chapter 1, yung saling lahi ni Jesus Christ, ay matutunton pa ninyo doon sa buhay ni Ruth at ni Boaz. So, written pa sila, no? In a sense, parang immortalized in record na yung Moabite at yung Israelite ay nagkaroon ng bahagi doon ho sa pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. No? So, isipin mo yun, no? How things have unfolded. Parang iisipin natin, it was an impractical na decision, yung kanyang pag-aalaga ng kanyang biyanan. It was a difficult existence na tugunan ang kanilang araw-araw na pangangailangan because hindi naman advantageous, no? Kumbaga, disadvantageous yung decision na yun para sa kanya. But yung kanyang pagkalinga, yung kanyang pagmamahal ay sinuklian naman ng Panginoong Diyos ng pagpapala. At nag-unfold sa buhay niya yung magagandang bagay at maging yung pagkatala ng kanyang pagkatao o yung kanyang pangalan dito po sa saling lahi ng tagapagligtas at maging nung pinagpipitaga ng hari ng Israel na si Haring David. No? So, yun po ay ilan sa mga bagay na gusto lang nating tuntunin sa pag-uusap natin about the word unfold na atin hong kinoconnect sa unfolding faith at kung ano yung pwedeng maging, sabi nga natin, ma-unwrap sa ating buhay, ano yung pwedeng ma-reveal, at ano yung pwedeng, sabi nga natin, makita natin kung hanggang saan yung extent nung loloobin at lalayunin ng Panginoon sa ating buhay as we trust Him and obey Him. No? At sana po ay makatulong din sa inyong pagtitiwala sa Diyos. At pag rin, yung subukan nyo rin yung kanyang mga hamon na tayo magtiwala at gawin ang kanyang kalooban. And then makita natin, mag-unfold din sa ating buhay yung pagpapatotoo at patunay ng Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako. So, ang word na unfold ay marami palang pakahulugan and of course, in relation sa application para sa atin, ay i-relate din po natin sa atin hong mga buhay. No? Ang isa na meaning daw na unfold is to open the folds or to spread or straighten out, to expand. No? So sa ating mga buhay, sometimes, yun nga, we are always folded. Parang lagi tayong nakatupi. Laging parang feeling natin hanggang dito na lang. But we need to expand. Makita natin yung hangganan. At yun nga, yung pwedeng pagdalhan sa atin ng Panginoon. Yung second, something that's folded sometimes hides something inside. Na yung word daw na unfold is to remove from the folds. So minsan, ang kanyang synonym is to unwrap. So pag atin hong, di ba, inunat yung papel, kung ano yung nakatago sa loob, nakikita po natin at nare-reveal siya. So unwrap. And of course, to open to the view, which is to reveal, no? Kung ano po yung nilalaman, anong mga bagay ang nakasaad sa isang nakatuping papel. Now, remember, ang buhay po natin, pinag-uusapan natin, ano ba yung mga pwede pa nitong maabot? Ano pa yung mga bagay na pwede nitong marating? Hindi lang in connection sa ating mga dreams, goals, or aspirations. Kundi ito may kinalaman din po sa ano yung bang dapat kong tugunan. Hindi ba? Ano yung mga pwedeng ma-realize, lalong-lalo na sa mga intentions ng Panginoon for us. No? Kasi yun po ay very important. No? May mga times ang mga tao ay nananatili sa kanilang sitwasyon. May kinalaman siguro, hindi lang yung kanyang sariling pagtingin, kundi yun ding pinipilit na
ipatanggap sa kanyang sitwasyon niya, hanggang dyan ka na lang. Hindi dapat, no? Kasi ang Panginoong Diyos ay naglalagak sa atin ng talents, skills, abilities, life, opportunities. Yan, mga bagay na nilalaan ng Panginoon eh. At pag binasa nga natin, ako gusto ko yung Romans 12 verses 1 and 2, na pagka ibinigay mo daw ang buhay mo sa Panginoon as a living sacrifice, holy and pleasing to Him. Meaning, ilaan mo ang sarili mo sa Panginoon ang nararapat, yung best. And then He will show you His good, pleasing, and perfect will. So yun naman kanyang best ay kanya naman pong i-unfold, no? Sa kalagayan ng iyong buhay. Ma-unveil yung kanyang kalooban in time, no? So very important po yun, yung interaction na yun. So meron akong isa nakitang saying, yesterday binasa rin natin ito. Ito po kasi yung first part, iduduktong natin doon sa pagko-conclude po natin itong material natin. Your life unfolds in proportion to your courage. So, yun daw pagbukadkad ng buhay natin, yung mga marirealize natin eventually, ay may kinalaman din sa tapang natin para harapin yung mga challenges at tugunan yung kinakailangan. At syempre, pagka yan ay ginawa natin, in the near or far future, we can see something come about. Pero ito nga yung ating binanggit, no? Kung halimbawa yung ating tapang ay inilagay natin sa maayos, makikita po natin mag-unfold yung magagandang bagay. Pero pag yung tapang ay ginamit mo sa paggawa ng mga bagay na baluktot o kaya mali, magugulat ka isang araw, mag-unfold yan. At doon mo marirealize yung extent ng damage na pwedeng mangyari at maganap sa katayuan ng buhay mo o kaya ng ibang tao, makakapandamay pa eh. So I think it's a lesson that we have to learn, no? I think yung bansa rin natin has to learn this lesson na yung mga bagay that we are experiencing now nag-unfold, di ba? So may mga tao merong evil intent, nag-succeed, and then yung kanilang mga ginawa are affecting us, no? So medyo nakakalungkot. Kaya isipin mo nga na lang yung reverse. Kung ito ay mga investments, ginamit yung tapang sa paggawa ng nararapat, yung nag-unfold sana ngayon ay mas magandang version ng Pilipinas. It's not impossible. It's just a matter of ano ba talaga yung dapat na gawin. Di ba? So remember, your life unfolds in proportion to your courage. Now, yung faith is also something that unfolds, no? Parang ang makikita mo sa Bible, ang challenge ng Panginoon is to have faith and trust in Him. And then yung kanyang mga salita contains promises and principles. Pag pinahawakan mo yung pangako, ay nakakatulong yan sa'yo, no? Yung prinsipyo, susundan mo. And then makikita mo yung pwedeng mangyari at ganapin ng Panginoon sa ating buhay. Pero yesterday, sabi nga natin, merong at least 3 bagay that we are going against. Number 1, doubt, no? Yung pagdududa. May tutulong ba talaga yan? Ayan, pinagdududahan natin. Yung pangalawa ay fear. Baka naman pag ginawa ko yan, kung ano lang mangyari, pwedeng fear. Or pain. Ano yun? Baka at one point, you're thinking, sinubukan ko pero nag-fail, no? Yung parang nagkaroon ng frustration. And then ayaw mo nang sumubok ulit. Or ayaw mong i-diagnose yung nangyari na baka merong lapses. At yun yung dahilan kung ba't hindi nagkaroon ng tinatawag nating pag-succeed, di ba? Kasi nga, ang pag-unfold ay in relation din dun sa time frame ng commitment. Tama po yung narinig nyo, the time frame of a commitment. Kasi madalas pag sinasabi natin commitment, ito na-realize ko both for myself and for others, na ang commitment ay parang isang beses mo lang gagawin and then everything becomes better. Hindi. Sometimes it's a succession of decisions, a succession of actions and activities that will lead to betterment and improvement, di ba? Ibig sabihin, yung commitment mo ay tugunan ito ng tuloy-tuloy. Hindi lang ito one time, big time, and then okay na. Hindi ho eh. Kinakailangan may effort. Alam nyo, sa isang banda, no? Kasi nga medyo frustrating. Ako, mataas ang frustration ko ngayon sa kinalalagyan ng ating bansa. At medyo, yun nga, naisip mo, dapat maganda-ganda na ang takbo ng bansang Pilipinas. Ako po kasi hindi na ganun kabata.
Ako 5 dekada mahigit nang nabuhay dito sa lupa. At umaasa naman sana ako ng, sabi nga, moving forward na atin hong kalagayan because we have a lot, no? Yun nga, meron tayong natural resources, marami tayong skilled na mga tao, matatalino naman tayo, we can speak English, at ang daming mga bagay na pwede nating tawaging bentahe ng atin hong bansa, ng ating bayan. Kaya lang yun nga yung malaking bagay na nagiging frustration natin is bakit nga walang moving forward? Bakit parang we're stagnating? At ang yun nga, masakit na evaluation sa atin, we're a society that's being pushed back. Bakit ganon? No? So, hindi ko alam kung paano nyo po ine-evaluate ang mga sitwasyon, pero ngayon pinapanood ko yung Singapore, no? And then of course yung kanyang progress since the mga 1960s hanggang ngayon, no? Yung kanyang movement forward from yun nga yung 'di ba yung naging problema nila with Malaysia, and then of course yung maraming difficulties, no, ethnicity wise, ang daming at least may 3 people groups, 'di ba? Nandoon yung mga Singaporean Chinese, Singaporean Indian, and Singaporean Malay. Marami pang religion doon. Ibig pagkakaiba-iba. Pero, ayun na nga, first pumasok yung pangalan ni Lee Kuan Yew sa mga documentaries. Hindi naging madali. Talagang, sabi nga, iniyakan talaga. At yung pagod, yung binuhos na effort. Pero dahil nga may pinagkaisahan, yung maliit na bansa, ay ngayon, kung tingnan natin, ay respectable, no? Siguro sasabihin natin, maliit kasi siya eh. Well, may malalaking bansang respectable din. Ang point is, ano yung mga naganap in order to make it improve. I'm not saying na tayo walang kwenta. Wala ho tayong sinabing ganun. Hindi ko rin sinasabing wala tayong pag-asa. Maasa nga tayo eh. Nakaka-frustrate lang na sana makakita tayo ng way in order for us to get out of this, sabi nga natin, parang vicious cycle, no? At yun nga, yung point na ating mga lessons for October is addressing these things. No? Kailangan din ng faith ay may engagement in reality. So paano ba ang pag-inam ng ating mga buhay in connection to yun nga, faith that unfolds? Meron akong isang magandang verse na nakita. Ito naman familiar sa marami sa inyo. Ephesians chapter 3 verse 20. Ito nga, yung promise na ito, pwede nating sabihin, ang taas namang parang pangako ng Diyos. Well, yes, gano'n naman ang Panginoon eh. When He gives you His promises, yun ay mga bagay na seryoso niyang iginawad sa atin at seryoso niyang hinahamong panghawakan natin. Pero hindi yun automatic na since you believe the letters o yung tinatawag nating essence ng sinabi, okay na yun. No. Ang mga pangako na yun, as you hold on to them, also requires na gagawin mo rin kung ano yung dapat tugunan. So, Ephesians 3:20, kukuha lang tayo ng excerpt. Galing yan kasi sa isang cluster, no, dun sa chapter 3 ng Ephesians. God can do much, much more than anything we can ask or imagine. So, ibig sabihin ni Apostol Pablo, may mga bagay tayong hinihiling at meron tayong mga bagay na inaasahan. At kayang gawin ng Panginoon yung nakahihigit. So, ito ba ay totoo at naging realidad sa buhay ng mga tao? Well, yes, no? Pero pinakita nga natin na ang mag-unfold ay several things. Tingnan natin yung connection. Yung una, yung salita ng Diyos, which is the source of His truth, we call it the Bible. It's a book. No? So, gamitin natin yung word na unfold. Kailangan mong buksan. So, you have to unfold it. So, pag binuksan mo, you will be able to read yung principles and promises. And then, of course, you have to study it. No? Mag-unfold yung truth para sa iyo. Kasi yung learning na yun will give you a changed perspective. So, kailangan mag-unfold din yung puso mo. Because yung katotohanan, kinakailangan ay tanggapin din na ating pagkatao. And pagka ito ay atin hong tinanggap, tinugunan natin, ang mangyayari, yung resulta ay ma-realize, mag-unfold
yung mga bagay na pwedeng, sabi nga natin, maging resulta or magandang outcome ng pagtitiwala na yun. So, the word unfold has several things na related sa kanya na interconnected. You unfold the word, and then unfold the truth, unfold your heart to receive that truth, and then you will see what the Lord can do when He unfolds yung results ng kanyang kalooban na iyong tinutugunan sa iyong buhay. No? So, that's very nice. No? Ang Proverbs 16:9 is another, sabi nga natin, familiar passage sa Scripture. Ito lang kinatutuwa ko to kasi I always relate it to being sure-footed. Ibig sabihin yung magiging tiyakan ng iyong mga hakbang. Kailangan kasi yun di ba? Ang sabi, in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Ang maganda kasi pagka tiyakan yung iyong mga hakbang, ayun ang tawag natin doon, may stability. Ano ba yung mga bagay na ayaw natin mangyari habang naglalakad? Well, yung isa yung matisod ka or yung madulas ka. Ano? Parang ganyan. It basically endangers you. Pero pagka tiyakan yung iyong mga hakbang, makakarating ka ng mas maayos-ayos. Sa ating buhay, ito daw yung mahalaga. Everything will unfold exactly as God intends it to. So let go and trust Him. So kailangan din, sa iyong buhay, may faith factor. No? Hindi pwedeng yung iyo lang Kasi dinisenyo talaga ng Panginoong Diyos ang buhay that we interact with Him. We, of course, learn from His guidance and we abide. No? So yung pagsunod at pagganap ng kanyang kalooban is part of how we become stable. It's also part of how we become sure-footed sa buhay na ito. Kasi hindi mo lang tinutugunan yung terms of being successful, for example, in one area. Halimbawa, career. So one area lang yan. Paano naman ibang aspects ng buhay mo like family, relationships, yung iyong personal well-being, di ba? Lahat ng yan, ang dami. In order for you to be able to manage them lahat, napakabigat na task, no? Pero ang Panginoon nga, ang gusto niya ay makita natin na yung pagkakadesenyo niya sa takbo ng ating buhay involves Him para mas maging mainam, magkaroon ng awareness at magawa natin kung paano i-maintain o paano tutugunan ng mga needs ng ating buhay as it is revealed in His Word. No? So yun po ay napakahalaga. At siguro, one of the questions na tinatanong natin in relation to God's unfolding will sa ating buhay, pag ginawa ko ba yung nararapat? Talaga bang may kita ko na pag-iinamin ng Diyos? At tutuparin niya yung pangako niya ng, sabi nga pag-asasaayos ng aking buhay. Well, tingnan natin to. No? Yung Ruth ay isang book sa Old Testament na kwento ho ng parang isang pamilya. Yung una, it talks about the nuclear family ni Naomi. No? Si Naomi, at least from the story na naalala natin, is an Israelite. No? So pumunta sila sa lugar ng Moab. Kasama niya yung kanyang asawa at yung dalawang anak na si Mahlon at si Kilion. Doon nakapangasawa yung kanyang mga anak na lalaki. So si Orpha at maging si Ruth. Kaya nga lang, no, yung Naomi daw, ang meaning ay pleasant. Namatay yung asawa, namatay din yung dalawang anak. Kaya nga ang sabi niya, babalik na lang ako sa Israel. Huwag yun na rin akong tawagin Naomi. Call me Mara. Dahil ang Mara pala, ang meaning ay bitter. No? So, naging mapait ang kanyang karanasan. Ang hahanga ka, yung interaction sa kanya ng kanyang mga daughters-in-law. Ayaw siyang iwanan. Sasama sa kanya. Pero pinilit niya ni si Orpha ay manatili na lang doon sa lugar ng Moab. Si Ruth hindi talaga bumitaw. Ito yung kanyang sinabi sa Ruth chapter 1:16-17. But Ruth replied, "Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us." Grabe, no? At sumama nga si Ruth, no?
Sa pagbabalik ni Naomi, aalagaan siya mas maedad siya kay Ruth. At syempre, magka-carry ng burden para sa kanilang everyday sustenance ay siya. Ang isa sa mga ginagawa nga niya ay nagre-rely siya dun sa mga suhay ng trigo na hindi inaani sa mga taniman. No? At yun ang kanyang ginagawang harina na kinakain naman nila bilang tinapay pagka na-prepare na. It was going to be sacrificial on her part para alagaan ang kanyang biyanan. At it took a while, no? Pero nagustuhan siya ni Boaz. Naikwento ko sa inyo kahapon, si Boaz ang second in line na kinsman redeemer. At nangyari nga na yung kanyang kagustuhan mapangasawa si Ruth, no, ay nangyari. At naging maganda naman at matiwasay yung buhay ni Ruth at ni Naomi kasi sinama sa kanyang sambahayan yung kanyang mother-in-law. No? Ay naging okay sila kasi maganda ang kabuhayan ni Boaz. Pero hindi nagtapos doon. Si Ruth at si Boaz nagkaroon ng anak, si Obed. Sabi nga natin, mula doon ang galing ang salin lahi ni King David. Ayan. At pag binasa ninyo yung genealogy ni Jesus sa Matthew chapter 1, may kita ninyo doon sa pinanggalingan ng lahi ng pagkakatawang tao ng Panginoong Kristo ang pangalang Ruth and Boaz. No? So, nag-unfold in the course of time. Yun hong pagbe-bless ng Panginoon sa buhay ng babaeng si Ruth. No? Merong magandang saying si T.B. Joshua. Sabi niya, remember, when God is executing His plan in our lives, He also designs and arranges events which continue to unfold until His purpose is revealed. No? So, ang Panginoon patiently, as He is helping us, He is also, arranging things para mailagay sa ayos at sa lugar ang ating mga buhay. I remember, may isang passage ako na laging nababalikan. Ito naman in connection to Joseph sa Old Testament. Joseph the Dreamer. Genesis 50 verse 20. Di ba binenta siya ng mga kapatid niya to become a slave? 13 years. 17 siya nung binentang alipin. Naghirap buhay niya. From a slave, he became a prisoner. Sino mag-aakala na after those years, kasi ang nakakaalam lang naman ng mangyayari sa hinaharap ay ang Panginoon. Ang kanyang ginawa ay magtiwala sa Diyos. At siya ay nalagay sa isang position of influence. Second most powerful person in Egypt during the time na siya ay inassign ni Pharaoh. No? At ito ang sinasabi sa Genesis 50 verse 20. You intended to harm me, sabi niya sa mga kapatid niya, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. No? So ako tuwan-tuwa doon dahil ito ay nagpapaunawa sa atin na minsan hirap intindihin bakit ko pinagdadaanan ito. Ano kaya ang purpose kung bakit nangyari yun? Di ba may mga times we tend to look at our situation, we become hopeless, frustrated, and we are in pain. No? Parang iniisip natin, ano ba ang meaning ng lahat ng ito? Pero yun nga ang point ng Panginoon, pagtiwalaan mo ako. Ito ay pwedeng maging part ng process, pero kailangan nandyan ako at tutulungan kita. Umakto ka rin ng nararapat sa aking instructions. And then eventually you will see how these things can turn out better. It will unfold for the better pagka ikaw ay merong obedience. No? Kaya maganda yung sinabi ni Jem Fadling na I think ito yung magandang conclusion for our study about unfolding. God initiates and God transforms. Totoo naman. No? Panginoon po ang kumikilo, siya din ang nagbabago. Our part is to remain open, to respond, and to cooperate. And then we will see yung kanyang magandang kalooban unfold in our lives. No? So remember, minsan iniisip mo, ano ba yung crumpled piece of paper? Parang basura lang. Pero minsan pag inunat mo, yung maliit na papel pala na yun, ang malapad pala. Hindi lang yan. It's valuable pala, or it basically hides something that is of value. Sa ating mga buhay, ganun din. No? Kailangan mag-unfold yung mga bagay na nilalayo ng Panginoon so that we can see the betterment. Sabi nga, makita natin yung potential na inilalaan ng Panginoon. But as Jem Fadling said, God initiates and God transforms. Our part is to remain open.
to respond, and to cooperate. So yan po ang ating third lesson for the month of October. So paalala po na ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos. Laging konektado. Have a blessed Saturday morning mga kapatid. Konektado! Napapanuhong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. LAL modeling, all set. ROAS analysis, check. Campaign pacing, up and ready. Gut feel? What feel? It's time human connection meets media evolution. It's time for Synergia, the MSAP Media Congress 2025, happening on November 26th and 27th at 1 Ayala Makati. Follow MSAP Official on Instagram for details. I'm looking forward to connect with you all. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. May kasabihang edukasyon ang mabuting pamana ng magulang sa anak. Dagdagan pa natin, dahil ang pinakamagandang legacy ay ang faith sa Panginoon. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Georgia Castor mula sa Iloilo City. Ako nakakilala ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko una nakakilala. Tapos mayroong siyang pinadala na pastora pag-share ng Word of God. At doon ko na kilala ang Panginoon na tunay pala siya at buhay. Kasi noon na hindi pa ako sa Panginoon, hindi ko alam yung Bible. Hindi ko yan alam. Tapos palamura. Tapos iba ang paniniwala. O palagi pa kami sa mga disco-disco. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Nasubok agad ang kanyang faith through her marriage. Pero yun din ang season kung saan nakita niya ang greater purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Question ko sa Panginoon, bakit siya ang naasawa ko? Kasi grabe nga challenge sa kabuhay ko. Consequence, nakapag-asawa ako na walang totoong relasyon sa Panginoon. Minsan, sabi niya, hindi ako magsimba. Kahit magbigay ako sa Panginoon, ayaw niya. Tapos, yung pinabili pa ako yung sigarilyo ba, doon ko nalaman pala na yung lugar na yun sa kanilang lugar, walang isang nakakilala sa Panginoon. Doon halos mga babaylan o yung mga witchcraft, doon sila masamba. Pero sa biyaya, kahit na yung nag-sacrifice ako, pero sinagot ng Panginoon na doon sa lugar na yon mapuntahan at ma-share sang goodness ni God sa kabuhi nila. Sa ngayon, yung Joey niyang isang babaylan, isa na siya nang nag-share ng Word of God sa lugar na yon. At madami na doon ang natanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City. Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia, greatest joy para sa kanya nang tanggapin ng kanyang mga anak si Hesukristo. Ako po si Keisha Ann Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa istasyon po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig yung mother ko, kasi everyday po talaga sa stasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So, technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So, lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa Kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa Kanya yung passion niya, yung heart niya, kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito, tapos yung family namin po isang nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakikinig niya at sa kanyang passion po na mag-serve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully. Hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at saka maging center.
Ang narinig natin kay Kisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko. Kahit wala na ako, yun talagang sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Jesucristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community? I-share mo sa amin yan sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan.
Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa. Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 1143 DZMR Missions Radio. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZMR ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0061-2020. Nagsasahimpapawid ang DZMR araw-araw sa lakas na 10 kilowatts sa 1143 kHz sa AM band mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at tuwing Sabado mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Ang mga studio at transmitter nito ay nasa Secton Village, Maharlika Highway, Barangay Divisoria, Santiago City, Isabela. Ang 1143 DZMR ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators John Mark Anthony Maguliado, NTC number 12-1PHN-26499 at Valentino Marcelino, NTC number 97-1TNCR-9994. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Bayang magiliw, pwelas ng silamanan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyat ka ng magiting, sa manlulupi, kita pasisip, sa dagat at bundok, sa simaya, sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislat ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning.